Alright. Yun, we're live. Good evening, guys. At happy Friday evening sa inyo. And welcome sa ating another live online training. Yan, siguro antayin lang natin na pumasok yung ating mga attendees. I hope maraming umattend ngayon dahil napakaganda ng ating training na pag-aaralan, no? Lalo na doon sa mga bago pa lang nating members at inaaral pa kung paano sila kikita ng pera dito sa ating business. Okay, I will be teaching you yung pinaka-framework kung paano ba gagamitin yung inyong blog, no, yung impact instrument blog to actually make money online. So yun yung pag-aaralan natin. Dire-diretso na tayo siguro pag after lang ng ilang minuto, pag nakapasok na yung mga members natin, start na kagad tayo, ha? So kasama ko ngayon dito si Coach Raymond. Nandiyan siya ngayon and right now meron ng 51 attendees sa loob. So yan, hello sa inyo. Kung nasaan man kayo, nadako ng mundo, magandang gabi, magandang umaga, o kung ano mang orasan dyan. Sino pala dito yung mga bago nating members? Yung mga bagong pasok, welcome sa inyo lahat, no? So again, pag-usapan natin is about blogging, kung paano nyo gagamitin yung inyong blog to make money. Yan. Alright. Okay. Sino na ba andito? Si Ruben from Jubail KSA, no? Kingdom of Saudi Arabia. Hello dyan. Si Joel, andito na rin. Si Jan. Si Mike, hello. Si James, hello sa inyo lahat. Okay. Si Bro Allen, andito rin. Mark Anthony, Elisa, andito rin. Si Daisy, andito rin. Hello sa inyong lahat. From Kuwait, si Joel. Ayan. So, siguro 2 minutes more, tapos dire-diretso na tayo. At actually, naganda ako ng maiksing presentation, no? Para sa inyo. Ito yung presentation natin. Let me know kung makikita nyo, ha? Kita naman, no, pre? Kita. Ayan. Ayan, sabi ni Luis, good evening. Good evening din, Luis. Ayan, si April, Coach April, andito rin. Dominic, andito. QZ, si Rafael, ayan. Okay. Okay, start na tayo, guys. Simula na tayo, ha? So again, ang pag-uusapan natin is how to blog and actually make money, no? Yan yung magiging topic natin for this evening. Tanong ko muna na bago tayo magsimula, sino na sa inyo yung na-set up na yung inyong impact instrument na blog? Sino sa inyo yung nakapag-set up na ng impact instrument blog ninyo? Sige nga, mag-ano kayo dito. So, malaman ko sino na yung na ready na for vlogging. Ha? Sino? Sino sa inyo dyan? Mag-comment nga. Wala pa ba? Ako po, si Mac. Ayan, si Mac nakasetup na daw ng vlog. Okay. Sige, good. Yan, si Rin. So again, our topic dito sa training na to is how to blog and actually make money. Paano mo ba gagamitin yung iyong impact instrument blog to make
money or to earn money by selling products or by offering affiliate products. Okay? So, ang isang konsepto na gusto kong ituro sa inyo, no, para magawa niyo 'yan, yung ano na 'yan, yung intention na 'yan, no, make money using your blog, ay tinatawag na blogging with a purpose. Kailangan alam mo yung purpose o yung magiging papel na gagampanan ng iyong blog para mag-work siya, no, para magawa mong kumita. Okay? And ang gusto kong gawin mo ay isipin mo na yung magiging blog mo or yung existing blog mo ngayon sa Impact Instrument ay para yang TV station. Sino sa inyo nakapanood na ng TV once in their life? Sige, siyempre tayong lahat, no? Almost all of us, no? Nakapanood na ng TV, no? And yung blog mo is like a TV station. And here's why. Your blog is like a TV station. Di ba? Ang TV station, kailangan niya makapag-attract ng mga audience. Okay? At ginagawa nila yon, they do it by using TV shows. No? Yung mga napapanood natin sa TV, yung mga game show ng Itbulaga, di ba? May mga game shows dyan. And ginagawa din nila yon using teleseries, telenovelas, no? Yung mga balita, etc. Yun yung way na ginagamit nila para makapag-attract ng mga audience. Tapos, kapag nanonood na yung mga audience na yon sa TV station nila, because of the TV shows, dun nila papakitaan ng mga advertisements yung mga nanonood. And that's how they make money. Dun sila kumikita ng pera na binabayaran sila ng mga company na nag-advertise sa kanila. Parang ganyan yung magiging purpose ng iyong blog. No? Paano mo gagawin yon? Ganito lang, napakasimple. Yung blog mo, syempre, kailangan ding makapag-attract niyan ng mga readers and visitors. Di ba? At magagawa mo yon by using content. No, ano yung mga content? Yun yung mga posts, yun yung mga articles, yun yung mga videos na ipapublish mo sa iyong blog. Pagkatapos, kapag ando na sila sa blog mo, no, pag meron ka ng mga readers, no, doon mo na pwedeng i-expose o doon mo na sila pwedeng pakitaan at i-introduce sa iyong mga offers. Siyempre, doon sa mga offers mo, doon sa mga products na binibenta mo, doon sa mga service na inaalok mo, doon sa mga affiliate products na pinopromote mo, doon ka kikita ng pera, di ba? Pag may bumili na. Okay? Doon ka actually kikita kapag meron nang bumili. Okay? Pero gagamitin mo lang yung blog, again, to attract readers, and magagawa mo yon using your content. Okay? So, kung i-compare natin siya sa TV station, ganyan lang siya, napakasimple. TV station, meron silang audience. Ikaw, yung blog mo, merong readers and visitors. Yan yung equivalent niyan. Okay? At magagawa mo mong ma-attract yung audience mo using blog content. Sa TV naman, ginagamitan nila ng TV shows. Okay? And then sa TV, they make money using advertisement, and ikaw by selling your offers. Okay, so ngayon, ang first na question na gusto kong isipin mo at sagutin mo, no, ay ito. What are you going to offer your readers and visitors for you to make money? Ano yung i-offer mo sa mga taong bibisita later sa iyong blog para magawa mong kumita ng pera? No, kailangan meron kang ibibenta, something to promote, something to offer. No, kasi kapag pinapapunta mo lang sila sa blog, no, wala ka namang i-offer, wala ka namang products na i-recommend sa kanila, hindi ka talaga kikita. Actually, yun yung isa sa mga big mistake na nagawa ko nung nagsisimula pa lang ako. Vlog lang ako ng vlog, wala akong ino-offer, wala akong binibenta. Siyempre, hindi ako kumita. So ikaw, ano yung i-offer mo? If you are part of any affiliate program like Unity Network, pwede kang mag-start doon. Kaya naman, pwede kang pumunta sa mga affiliate websites, no? At hamanap ka doon ng mga products na ipopromote. Kaya naman, kung mayroon kang service, no? Kung mayroon kang service na gustong i-offer, for example, nag-offer ka ng consulting,
no, nag-offer ka ng coaching o kaya naman nagbebenta ka ng bahay kung for example real estate agent ka, no? So yan ang unang tanong na kailangan mong masagot. Hindi ka kikita hangga't wala ka ng offer. Now, what are you going to offer your readers and visitors for you to make money? So sa inyo, alam niyo na ba yung sagot dyan? Okay? Alam niyo na ba yung sagot dyan? Dapat alam niyo. Okay? So next question na gusto kong itanong ay, who are the type of people, no, readers or readers and visitors do you want to attract? Actually, ang much better na questions na kailangan mong sagutin, no? Na question na kailangan mong sagutin ay ito. Yung pangalawa, who are the type of people that are most likely to buy your offer? Sino sa tingin mo yung mga tipo ng tao na tingin mo ay bibili ng iyong offer, ng iyong product, ng iyong service? Sino kaya sila? No? Alam mo na ba kung sino? So isusulat mo yan later sa papel. O kaya kung may papel ka ngayon, may ballpen at paper ka ngayon, pwede mo na isulat yan. Okay? And pangatlong question, what type of blog contents, no? Anong mga klaseng article, anong mga klaseng blog posts or videos ang sa tingin mong makakapag-attract, no, nung mga tao na 'yon, no, ng mga target readers mo na 'yon. Okay? And remember this. Remember this, guys, People watch TV because of the shows, no? Tayo mga tao, nanonood tayo ng TV hindi dahil sa commercial, no? Hindi dahil gusto nating manood lang ng TV. No, actually, humaharap tayo sa television, no? At least most people, no? Humaharap sa television para panoorin yung mga palabas. 'Di ba? Imagine mo yung TV puro commercial lang. Tingin mo may manonood pa? Wala na. Okay? Most people nanonood, no, nag-tune in sa isang TV station ay dahil doon sa mga palabas. Okay? So ikaw din, yun din yung dapat mong pagkatandaan sa iyong pagbablog, okay, sa iyong pagma-market online actually, no, hindi lang sa pagbablog. People will visit your blog, okay, because of your contents. Okay? Malinaw ba 'yon? Okay, so ngayon, basically, ang purpose ng iyong blog, no? Kung magiging kung i-adapt mo na yung blogging with a purpose na concept, ay ito dapat yung palagi mo tandaan. The purpose of your blog is to attract the people who are most likely to buy your offers. Ang papel lang niyan ay para i-attract, no, yung mga tao na most likely bibili. No, hindi ang purpose niyan ay ibenta yung product mo kasi yung iba ganun eh. Nakikita ko may mga blog post binibenta na agad doon yung mga supplement nila, no, gumagawa ng mga post na na nagbebenta kaagad, nagpi-pitch kaagad, no? Ang purpose lang niyan ng mga blog post mo, ng mga article mo is to attract first, no, yung mga tao na most likely bibili at magiging customer mo. Okay, at magagawa mo 'yon by publishing contents, no, na magiging interesado yung mga target readers mo. Okay, kapag ando na sila, no? Kapag ando na sila doon sa blog mo, tsaka mo lang sila pwedeng i-expose or i-lead at papuntahin sa yung mga offer page. Okay? So parang ganito 'yan. Kung i-visualize natin, gagawa tayo ng visualize process, no? Target readers mo unang-una, i-attract mo sila using your contents on your blog. Okay? And sa blog mo may offer sila. And then after mo silang ipakitaan ng offers, saka doon mo sila i-lead sa iyong sales funnel. So bigyan ko kayo ng magandang example. Okay, para mas maintindihan. If you are selling, sabihin natin nagbebenta ka ng mga property, no? Like condo. Okay? If you are selling properties like condos, no? Yan yung offer mo basically. Diyan ka kikita kapag may bumili ng condo mo. Okay? If you are selling properties like condominiums, you need to publish contents that will interest condo buyers. Okay? Publish ka ng content na magiging
magiging pagkakainteresan na basahin ng mga condo buyers. For example, ito, 7 useful tips when buying a condo unit. Kaya naman, things to remember when buying a condo in the Philippines. And actually, mga totoong blog post yan na nakita ko while doing a quick search on Google, no? So yan, no? These are highly traffic blog, no? Marami nagpupunta dito sa blog na to dahil sa mga content, no? So another example, ito, 7 useful tips when buying a condo unit. Okay, so ito question. Tingin mo, yung mga tao na gustong bumili ng condo in the very near future, tingin mo magiging interested na basahin yung mga ganong contents? Yes or no? Tingin mo yung mga interested na people na bibili ng condo ay tingin mo magre-research ng mga ganong klaseng information sa internet? No? Ang sagot is yes, no? People who are looking to buy a condo property would be interested in reading those content, no? So, dahil nga interested silang basahin yung ganong klaseng content, they will be visiting your blog, no? Para syempre, para basahin yung content mo. Tapos pag ando na sila sa blog mo, you can start exposing them to your offers. Okay, ganon kasimple. Another example, if you are selling weight loss products, no, like slimming supplements or weight loss training programs, sabihin natin mga ebook, mga training videos about weight loss, no? Yan yung offer mo. Yan yung ibinebenta mo, sabihin natin. You need to publish. You need to publish contents that will interest people who wants to lose weight. For example, 10 useful tips for weight loss, how to lose weight faster but safely. Parang mga ganyan. Ito actually yung mga real examples na pinapublish ng mga blog, no, na tina-target yung mga ganyang klaseng readers. Ayan. 10 weight loss tips. We tried them. No? How to lose weight faster but safely. So, madaming tao nagpupunta dyan because they are interested, no, to read those content dahil nga gusto nilang magpa-sexy, no? So, people who wants to lose weight, again, question, tingin mo yung mga tao na gusto magpa-sexy, magpapayat, would be interested to visit that blog and to read those content? Yes naman, di ba? Pupuntahan nila yung blog. Tapos dun sa blog, doon na nila o-offeran, no? In this blog, in this example, mga Google Ads yung kanilang way, no? Kanilang way para kumita. Pero kung sakaling ikaw nagbebenta ka ng sabihin natin weight loss training program, syempre ang ilalagay mo doon ng mga offer ay yung mga weight loss training program na yon. Yung banner mo, no, imbis na yan, yung banner mo ay yung mag-i-introduce sa kanila doon sa offer mo na yon. So nagigets ba yon? Ha? First time attending. Okay. So next example, if you are selling, no, if you are selling a BizOp or business opportunity or make money online program, so mga online MLM, basically yan yung offer mo. Yan yung i-offer mo para kumita ka ng pera, di ba? If you are selling this type of offer, you need to publish contents that will interest people who wants to make money with an online business. Na magpapublish ka ng mga content na gugustuhin basahin ng mga tao na gustong kumita ng pera sa internet with an online business. For example, 18 ways to make money online, how to build your MLM business online, para mga ganyan. Ito yung mga real examples na nag-gather natin during a quick Google search, how to build your MLM online in 60 days, 18 internet business ideas to make money online. And ito sa Pilipinas, no? Work from home and make money online in Philippines, legit ways. Ang daming nagpupunta dyan, daming comments na nakita ko. 3 major ways to make money online in the Philippines, etc. No? So, ganyan yung mga klase ng mga contents na ipapublish mo. Dahil ito, question again, tingin mo yung mga tao na gustong kumita sa internet o gustong kumita ng extra income, tingin mo, magkakaroon sila ng interest, mag-i-effort sila para puntahan yung blog mo, para basahin yung mga contents na yon? Ano sa tingin mo? Yes or no?
Sige nga. Siyempre, yes. Okay, so ganun. Ganun mo gagamitin yung vlog mo, no? Hindi ka kagad magbebenta sa vlog mo. Again, ang purpose ng iyong vlog ay para lamang makapag-attract ng mga tao na most likely bibili ng iyong offer. So gusto kong itatak yan sa isip ninyo, no? The purpose of your vlog is to attract. No? Attract lang muna. And magagawa mo yon by publishing content. Na publishing content na nababasahin ng mga target audience na yon, yung mga target readers na yon. And pag nasa vlog na sila, doon mo na sila i-expose, doon mo sila i-lead sa iyong mga offer. Okay, so here's an action step na gusto kong ipagawa sa inyo. Okay? First is write down what type of readers and visitor are most likely to buy your product. Isulat mo kung sino yung mga tipo ng tao na bibili ng iyong products. Okay? Isulat mo kung sino yung mga tipo ng tao na sa tingin mo ay bibili ng iyong mga products. If you are selling, again, condo, no? Sino yung mga yun? No? If you are selling weight loss supplement, sino yung mga yon? If you are selling a business opportunity, sino yung mga yon? No, sa atin, so just to give you an example, sa atin, sa business opportunity market, no, sa BizOp market, ang mga most likely to buy yung mga ganong klaseng offer ay mga business opportunity buyers. Sino yung mga yon? Yun yung mga tao na may experience na before sa pag-start ng kanilang online business. Pumapasok sa mga affiliate programs, no, nakasubok na ng network marketing, no, etc. Kaya naman, yung mga business opportunity seekers, yung naghahanap talaga ng paraan kung paano sila makakapag-start ng online business. Okay? Okay, next step is log into your Impact Instrument account and write 5 up to 10 headlines, no? 5 up to 10 headlines or sample posts and save them as draft. Okay, sa ano natin tawag dito sa Impact Instrument account ninyo, pwede ka doon pwede ka doon mag-save as draft, no? Pwede kang gumawa ng maraming sample blog post na later on, ipapublish mo. Ito, for example, ganito mo gagawin yon. So, I hope nakikita nyo. And I hope nakikita nyo yung screen ko. So, dito, no, you can simply create mga sample subject line o sample blog post. So, for example, weight loss, no? Weight loss. Weight loss yung gusto mo maging topic, no? Write ka ng 5 up to 10 headlines muna. Kahit headlines lang muna. Okay, pwede mo rin gamitin itong headline copywriter natin, no? Headline copywriter na magbibigay sa iyo ng maraming sample, no, ng mga article topic na pwede mong isulat later on. So, subukan natin yan, ha? Okay, so ito. For example, weight loss, no? Weight loss, sorry. Yan, generate mo yan. Tapos yan, di ba may mga sample headlines. No? So, diyan ka pwedeng kumuha ng 5 to 10 headlines na isi-save mo as draft. No? Pwedeng kumuha and i-save mo lang sila muna. Okay? Tapos, after mong isulat yung 5 to 10 blog post na yon, no? Headlines pala, no? Isa-isahin mo, araw-araw, isa-isahin mong tapusin yung mga blog post na yon. I-create yung mga content para doon sa mga sample headlines or sample topics na yon. Okay? So, for example, sabihin natin yung isang headline is 8 videos about weight loss that will make you cry. Okay? So, yun yung isang example, di ba? So, for example, kung yun yung gusto mong unahin, bukas, yun yung una mong isusulat. Hahanap ka ng mga 8 videos
No, magre-research ka ng 8 videos na pwede mong gamitin para doon sa ano na 'yon, sa example blog post na 'yon, o sa naka-draft na post na 'yon. Okay? And then, di ba may 5 to 10 headlines ka na, no? Ang gagawin mo, ipapublish mo yung mga headlines na 'yon, yung mga sample topics na 'yon, once or 3 times every week. Okay? So, bibiyak-biyakin mo. Kung sabihin natin ang gusto mo lang frequency ng pagbablog ay 2 times a week. Okay? So, dun sa 10 na yon, 10 headlines na na-create mo, bali, hahatiin mo siya sa 5 araw, sa 5 linggo. Okay? Kasi twice a week ka lang magpa-publish ng content. Okay? So, parang ganun. Okay? So, kung ayaw mo naman magsulat, pwede ka rin maghanap lang ng content, no? Na for example, yung tinuturo ko sa inyo, is pwede kayong maghanap ng video sa YouTube na pwede nyong i-embed, no, sa inyong mga impact instrument blog posts. Okay? So, pwedeng ganun. Okay? Pero unahin nyo yung 5 to 10 headlines. Headlines lang muna. So, ang mangyayari nun, may ipon kayong mga puros naka-draft. Puros naka-draft na mga post. And isa-isahin mo silang isusulat. Okay? So, parang ganito. Sabihin natin ito, Ay. Ito. Ayan. So, for example, ito. Sabihin natin, nakapili ka. Ito yung first sample headline or sample post na i-draft natin. So, 8 videos about weight loss that make you cry. After that, save mo as draft. Okay? So, pagka-save mo siya as draft, create ka na naman ng bago. Hintayin lang natin, Okay, so meron ka na, di ba? Meron ka ng naka-draft pa lang yun, hindi pa napapublish yun. Gagawin mo, add ka na naman ng isa. Add new ka na naman, add new. Okay, hanggang sa makasampu ka. Okay? Okay, so sabihin naman natin, weight loss pa rin, weight loss. Sabihin natin about weight loss yung blog mo. Punta ka naman sa instant headline copywriter, generate mo yan. Okay? Ito, for example, 10 quick tips about weight loss. Save mo na naman as draft. Okay? So, in this process, ang nangyayari, nag-iipon ka, no, ng maraming sample post na later on ay tatapusin mo at actually isusulat mo. Okay? Kumbaga, para ka nagkikreate ng list of planned, no, nagpinaplano mo pa lang yung mga isusulat mong blog post. Okay, so tingnan natin sa list of blog post natin. Okay? So para makita mo yon, punta ka lang sa all blog post. So ayan, nakikita mo, ito yung kanina na sinave natin as draft. 10 quick tips about weight loss. Ito, 8 videos about weight loss. So naka-draft pa lang yan, hindi pa yung naka-publish, no? Tapos yun yung sinasabi ko sa inyo na ipapublish nyo sila once or 3 times a week ka magpapublish ng mga bagong blog post. No? So for example, kung once a week lang, sabihin natin itong 8 videos about weight loss, this week mo siya gagawin, this week mo siya ipapublish. Okay? So parang gano'n. Next week, ito naman. Okay? Kung once a week ka lang, pero kung twice a week, syempre, for example, ito, Monday, din ito, Thursday naman. Parang gano'n. Okay? So next, nagagawin mo pala, ito. Okay, additional tips. Additional tips na gusto kong sabihin sa inyo ay ito. Always give a direct call to action after every post.
No, after nung content mo, after nung blog post mo, lagi ka dapat may direct call to action. Dapat lagi kang may ipapagawa doon sa readers mo after nilang basahin. For example, kaya gusto mo silang i-lead papunta sa iyong offer. Sabihin mo, thank you so much for reading this blog post. I hope you like it. If you like more, if you want to learn more on how to lose weight, click this link and watch the free video presentation. Okay? Or watch the free video training. Kaya naman kung ang post mo is about making money online, thank you for reading this blog post. No? If you want to know the system I'm using to earn 10,000 pesos every week, click this link. Parang ganun yung mga sample direct call to action. Dapat every post merong ganun. Dapat every blog post na gagawin mo ay merong direct call to action. Yun kasi yung way, no, para mapapunta mo na sila dun sa iyong offer. Yun yung way para actually makita nila yung offer mo, yung business mo, o yung products mo. Okay? Kung malabo, it's because of your internet connection. Okay? So, siguro, pwede nyo panoorin yung replay or actually, naririnig nyo naman kung ano yung tinuturo natin, no? Okay, so next tip ay make sure to collect email addresses. No? Collect email addresses and build your email list. So, sa atin, sa Impact Instrument, meron tayong plug-in na pinoprovide sa inyo para magawa nyo makapag-collect ng email address. No? So, always collect email address and build your email list para next time kapag may bago kang blog post, no, meron ka ng mai-inform. No? Pwede mo padalan yung mga email subscribers mo na yon para bumalik sila sa iyong blog at para ma-reintroduce sila sa iyong mga offer. So, itong training na pinanood nyo ngayon, this will be part, no? This will become part of a training, video training videos na dedicated sa pagtuturo kung paano gamitin yung Impact Instrument. Okay? This video, itong training na tinuro ko sa inyo ngayon, this will become part of a video series, no, na magtuturo sa mga users at customers natin kung paano gamitin yung Impact Instrument ng tama. Okay? And kung gusto niyo matutunan kung paano kayo mag-create ng mga forms, no, paano kayo mag-build ng email list, paano ba actually magsulat ng mga blog post, puntahan niyo tong impactinstrument.com/training. Okay? Dahil mapapasama yan, tsaka marami pang mga ibang training na andon. Ito, i-share ko sa inyo kung ano yung itsura niyang page na yan. Ito yan. Actually, naka-up na to. Pwede nyo nang bisitahin yan. Okay, so sa video number 1, dito mapupunta itong training na ginawa natin, the purpose of your blog. And then ito, mayroon na diyang mga videos, no? How to set the look and feel of your blog. Okay, mayroon na rin diyang how to set ito, ano bang title nito? How to create a page post, how to add a menu on your blog, and ito, how to create a page for all your blog posts. Ito, how to start getting leads by adding opt-in forms. No? So, mga naka-ready na yan, guys. So, pwede nyo nang panoorin yan after nyong manood nitong live training natin. Kung sakaling hindi nyo pa na-set up ng tama yung inyong Impact Instrument blog. Okay? So, ito naman, how to add and publish a post. So, no? So, and very soon, maglalabas din tayo ng mga advanced training videos kung paano mag-set up ng domain, ng mga custom domain, etc. So, ngayon guys, kung sakaling gusto nyong i-set up yung Impact Instrument nyo na blog, pwede nyong bisitahin ito. Okay? So, yun. So, ngayon, I want to proceed sa Q&A kung sakaling may mga questions kayo about dun sa pinag-aralan natin, so tinuro ko sa inyo. Pwede kayong mag-post ng question nyo dito sa
sa ating chat box. Okay, ito may question si Jid. Ito. Yung save as draft, pwede ba yun maset ang post mo on desired date? Okay, so that's a good question, Jid. Actually, isa sa mga magandang feature ng ano natin, no, ng blog software natin is pwede kang mag-schedule, no? Pwede mong i-schedule kung kailan mapapublish yung blog mo. Okay, so dito yan, pakita ko sa inyo. Okay, dito sa publish option, no, pwede mo siyang i-schedule. Ito, sa publish. Okay, publish immediately or gusto mo lagyan ng date. Okay? For example, November 11, ganyan. Just click OK and then schedule. Click schedule. Okay? So make sure lang natapos na yung ano mo, no? Make sure lang na tapos na yung vlog mo by that time. Okay? So, ganun siya. So, off topic, pwede ba mabago yung subdomain name na na-create sa Rocket Page? Okay, unfortunately, hindi na nababago yung subdomain doon sa Rocket Pages, no? So, kung medyo hindi mo nagustuhan yung na-create mo, ang pwede mong gawin is use your own custom domain. Okay, bili ka ng domain, nasa 400 lang yun per year, no? Tapos basically lahat ng pages mo, doon na siya naka-attach. For example, junepages.com/squeezepage, parang ganon. Okay? You can go to GoDaddy and Namecheap. Napakamura lang yan, ha? Okay, paano pwede ma-offer ang UN sa mga offline networking? Okay. Ito, i-share ko sa inyo yung experience ko, no? Actually, I think this is back in mga 6 years ago na ito eh. Pero, ang ginawa kasi namin noon, gusto namin i-offer yung parang parang mga products namin sa mga other network marketers. So, ang ginawa namin, sa Facebook, nag-post kami ng na free seminar, parang gano'n. Free seminar. Kasi people will pay attention because of your content, no? Doon muna, sa value muna na ipoprovide mo. So kami, ginawa namin gano'n. Nag-advertise kami or nag-post kami na meron kaming seminar. So ano nangyari? Pumunta sila doon sa sa opisina ng MLM company namin, nakinig sila ng training. Okay, tapos after the training, doon namin sila in-offeran nung aming binibenta. Okay, so I don't suggest na gawin mo 'yon kasi medyo unethical siya. Kung talagang iisipin mo, no? Kasi inatrap mo yung may current business, no? Para i-recruitin sa sarili mong downline organization. Okay, kung i-offer mo lang is yung products, which is the website and the landing page builder, yun pwede yun, walang problema doon. So pwede mo silang turuan, ay ganito gagamitin, ganito ka makakapag-produce ng prospects mo using the internet, and kung gusto niyo magkaroon ng tools para makapag-produce kayo ng maraming prospect, ito, bilhin niyo tong Impact Instrument at bilhin niyo tong Rocket Pages. Parang ganon. Okay? So, mga questions? Sige, post kayo ng questions dyan. Bakit di mag-view ang blog post ko? So, try mo i-contactin yung ating support para ma-assist ka, Dominic, ha? Baka, may konting, workaround lang na kailangan gawin, no? Okay, baka hindi ka ba maka-login, no? So, kontakin mo yung support mo, sabihin mo, explain mo ng detalyado kung ano yung issue mo or kung ano yung gusto mong magawa. Okay? Explain mo kung hindi ka maka-login o kung ano ba yung issue na yan, no?
details. Ha? Okay, ito si Medin, may question siya. Di ba madidelete yung draft kapag nagpalit ka ng teams? Okay. So hindi madidelete yung mga post mo, yung mga drafts mo, o yung mga pages mo kahit magpalit ka ng teams, no? Ang pinapalit sa teams, kapag nagpalit ka ng teams, ang napapalitan lang yung yung look, no, yung itsura niya, no, yung design niya. Pero yung content, which is yung mga blog posts, drafts, yung mga pages, no, yung about author, yung mga ganoon, yung mga content, hindi yun mapapalitan. Ito. Yung mga team sa Impact maganda, pero ano talaga ang pinaka-nice na team? Na attracting talaga, or ano yung pangalan ng team? Okay, sabi ko nga kanina sa training, yung makakapag-attract ka ng prospect because of your content, no? So kahit pangit pa yung team mo or yung itsura ng blog mo, kung maganda yung content, may ma-attract ka na readers. Guys, tandaan nyo, yun sabi kong tandaan nyo eh. People watch TV because of the show. No? Because of the show. Okay? And your visitors, yung mga tao ma-attract mo, pupunta yun sa blog mo. Okay? Dahil sa mga contents mo. Okay. Now, kung maganda na lahat ng teams sa Impact Instrument, therefore, kahit na anong teams yung piliin mo. Okay? So, mga pinili na natin yung mga teams na yon as a teams na suited sa natin, no, sa business na ginagawa natin. Okay, so ikaw na masusunod doon, no? Ikaw na bahala doon kung ano yung taste mo, ano yung branding na gusto mong i-attach sa blog mo. Pero mas importante yung content. Rex, paano mababalik ang account ko? Okay. Sige, kindly contact our support, no? Para ma-reset yung login credentials mo, mapadalang ka ng bagong login. Kung kailangan nyo ng support, guys, dito lang, ha? I-bookmark nyo yung page niya. Paano kung wala pang 1 year na reach ko na yung limit ng memory which is 1 GB? Ano po mangyayari sa account ko? Or paano po makakapag-vlog kung wala ng space yung memory? Okay, kapag malapit ng mag 1 gig yung vlog mo, okay, malamang meron na tayong other plans para sa increased sa increased limit, no? Actually madali lang 'yan eh. Okay? And siguro problemahin natin 'yan kapag na-reach mo na yung 1 gig, no? Kontakin mo kami kaagad kapag na-reach mo yung 1 gig in 1 year. Okay? Pero 'yun, plano natin na maglabas pa ng mga other plans na may mataas na bandwidth pagdating sa storage pala, no? Storage limit. Okay? So siguro mga 10 gig, no? Yung tipong parang ang ginagawa mo, nagbebenta ka talaga ng website, para kang agency, na nagbebenta ka ng mga blogs o ng mga corporate websites. Gusto mo maraming blogs ka na makikreate sa yung Impact Instrument, pwede tayo mag-create ng ganong plan, no? Pwede tayo mag-create ng ganon. Si MC, ano po yung difference sa pag-gawang Impact Press? Is based sa res.org, no? Yun yung CMS or Content Management System na ginawa natin. Ang pinagkaiba nga lang ay una na natin na naka out of the box ready
na yung impact instrument. Ibig sabihin, hindi ka na mag-i-install ng mga teams, hindi ka na magbibili ng mga hosting, no? Hindi ka na mag-i-install ng mga hosting, hindi ka na maglalagay ng kung ano. Hindi ka na hindi mo nagagawin yung mga technical setting up na stuff. Okay, actually ang gagawin mo na pag set up mo yung impact instrument is simply choosing your team, no? Yung mga konting kaaltihan na lang yung gagawin mo. Okay? Pero yung mga technical aspect, wala na yun. Okay? And second is meron na mga naka-pre-installed na mga premium teams na at least worth 300,000 pesos lahat-lahat, no? Yung mga teams na andun. Tapos meron na ring mga pre-installed na mga plugins. Okay? Pre-installed na mga plugins na pwede mo na kagad gamitin. And ang pinaka-difference niya is yung impact instrument is ginawa yan with marketers in mind, no? Ginawa yan by marketers, basically tayo yung gumawa niyan, no? Mga internet marketers, mga business owners, no? Para yung mga kagaya natin na mga marketers, mga kagaya natin na mga online business owners ay mayroong magamit, no? Na isang system na andun na lahat. Okay? Basically, naiintindihan natin kung ano yung kailangan ng mga marketers sa isang website para makapag-produce ng result, no? Para maging successful. At pinrovide natin yon doon sa impact instrument. Basically, lahat ng kailangan mo to run an online business, no? To promote your products, andun na lahat sa impact. Pero yung pag-create ng blogs, basically, napaka-similar, no? Napaka-similar. Ito. Ayan. Okay, and another thing pa na ginawa natin, tinanggal natin yung mga distractions. No, tinanggal natin yung mga nandito sa WordPress na usually hindi naman kailangan. Okay? Lalo na ng nating mga marketers, no? Lalo na ng mga nagsisimula pa lang, etc. Okay? Ang impact instrument po ba ay Android ready? Ano mga templates ang pwede? Kasi yung nagawa kong sample purpose scroll bar, nakita, hirap manghula sa mga templates. Okay, actually, mobile ready na ito, no? Baka may issue lang dun sa team na napili mo. Try mong pumili ng ibang team dun, baka masolve. Okay, tapos, ito, ipakita ko sa inyo, ha? Ito. Okay, ganito magiging itsura niya, June, kapag nasa Android. Ayan. So, kita mo. Okay, ito, i-click mo. Okay. So, basically, ganyan siya. It's ready for your mobile devices, no? Now, yung sa'yo, yung sinasabi mo na purpose scroll lang ang nakikita, contact mo yung support natin, explain mo kung ano yung sinasabi mo na scroll bar lang ang nakikita. Possible kung kaya mong magbigay ng screenshot, mas maganda rin para matulungan ka, ha? Coach, yun bang sa Fiverr na send traffic to your site? Pwede bang gamitin yun? No, basta targeted siya, no? Hindi ko lang alam kasi most likely sa Fiverr kasi di ba may mga nagsisend ng traffic. Yung nagbebenta ng parang ready-made na traffic, no? Parang papadala ng traffic yung website mo. Hindi ko lang sure kasi baka mamaya hindi targeted yung traffic na yan, no? Baka mamaya mga robot traffic lang yon, baka fake traffic yon. Baka masayang lang yung pera mo. Okay, so mas maganda pa rin kung talagang may mga actual valuable content ka, no, na talagang ang reason ay pupuntahan yung blog mo because of the content, no?
Okay, si Mel, yung solo ads, pwede rin kaya yun sa business natin. Actually, isa sa mga napag-usapan namin yan noon, no? Solo ads. Ay, kaso nga lang, may mga iba pang kino-consider din. Pero maganda yan. No? Dito sa Pinas, wala pang gumagawa ng solo ads. Okay? Possible, possible. Si James. Kung meron kang solo ads na mabibilan ng solo ads, no? Yun, maganda yun. No? Kaso nga lang, dito sa Pinas, kung ang target market mo is mga Filipino, as far as I know, wala akong kilala na nagbebenta, no, ng solo ads. Okay? Ito si James Hasler. Ilang visitors po ba kailangan araw-araw na bumisita sa vlog mo? Okay. Actually, ang question ay hindi ilan, no? Ang question is gaano ka-quality or ka-qualified yung yung mga visitors mo. Nagpupunta ba sila doon dahil sila yung target market mo? Sila yung target audience mo? Okay? Kasi meron ako nakikitang mga may mga for example, yung question ni kanina, yung about sa Fiverr. Kahit 1,000 pa yung pumunta sa vlog mo kapag wala doon yung interested sa ino-offer mo, sayang lang din. Wala ding silbi yun, di ba? Okay? Sabihin natin, ito magandang analogy. Sabihin natin sa tindahan mo, na meron kang tindahan, ang binibenta mo sapatos. Tapos may isang libong tao pumasok, ang hinahanap nila damit. Na damit lang, hindi sila naghahanap ng sapatos. Tingin mo, beneficial yung 1,000 na tao na yon na pumasok sa store mo? Di ba hindi? What if 5 lang? No? 5 lang yung pumunta sa store mo. Pero yung 5 na yon, ang saktong hinahanap nila ay yung sapatos. Gusto nilang bumili ng sapatos. Matagal na nilang gustong bumili ng sapatos dahil sira na yung sapatos nila or for some reason, no, kailangan nilang bumili ng sapatos. Sa tingin mo, kahit 5 lang yung visitor na yon, tingin mo magiging very valuable visitors yon sa website mo. So again, the question is not the number, no, the quality. No, yung importante. Okay, Coach, may ginawa na ako username sa Unity Network. Ready made na, Coach. Ngayon, din ba ilalagay sa Rocket Pages? Okay. Okay. Create ka ng ng username. Okay, sa ngayon kasi sa Unity, di ba? Kung may account ka na sa Unity, and then first time mo mag-offer, gagawa ng page sa Rocket Pages, pwede yung kahit iba. Pwedeng kahit ibahin mo yung username mo. No? Basta hanggat hindi mo pa nasa-set yung username mo for Rocket Pages, kahit anong username pwede mo ilagay yun doon. Okay? Training. Ito, ready na yung training natin, Pablo. Ito yung link. Okay? Yung sa video 1, ang ilalagay natin dyan ay yung training na ginawa natin ngayon. Ha? Yung purpose of vlog. Okay, si James, thank you daw. Welcome, you're welcome, James. Okay, paano ko masipa? Ito, sagot na to. Makakapag-vlog pa ba ako? Ang mangyayari lang naman nun, hindi ka makakapag-upload ng mga pictures. Okay, kung sakali na hindi pa tayo nakakapaglabas, no, ng plans na much higher sa 1 gig. Okay? Pero again, problemahin mo yan pag 1 gig na, no? Okay, Jade? Pwede niyang i-increase, madali lang i-increase yan. Off topic, si Daniel. Na-raise ko na itong question sa support pero hindi ko pa rin na-setup. About featured image, paano i-extend yung featured image hanggang sa ibabaw ng opt-in form? Ayan. Okay, Daniel. Ano yan, no? Depende
Depende yan, bro, sa ano mo, sa team. No? Yung kagaya sa akin yan, no? Ito, pakita ko sa iyo kung paano gawin yun, ha? Pakita ko sa iyo. Ito. Yan, kita, no? So, for example, this one. Ang tinatanong mo, Daniel, ay kung paano maggawa ng ganito, no? Correct me, if I'm wrong. No? Yung buo. Okay? Yung buong ganyan, no? So, paano mo gagawin yan? Basically, dito lang yan. Sa type of I think header image. Ito, tingnan natin. Ito yan, brother. Dito sa template. Okay? Template yan, bro. Pero depende yan sa sa theme ng blog na gamit mo, no? So, pag default post, template, yun yung isa lang. Yun yung box type lang. Okay? So, for example, hanap tayo ng example, ha? Dami kasing comments, eh. So, yun. Ito. Yan. Yan pala si Luis. Oh, sabi ni Luis. Set to parallax. Yun. So, ito. For example, itong itong ganitong itsura, ang tawag dyan is yung default. Na kapag yung parallax, ganito yung mangyayari. Now, depende yun sa team na gamit mo. Hindi lahat may ganun. Okay? So, ganun lang siya. Okay, so, yan. Okay na yan. Yung training, guys. Puntahan nyo yan. Kung sakaling hindi nyo pa nasi-set up yung inyong impact instrument. And, yun. Ginawa natin yung training na yun, yung mga videos na yun. Para talagang maturuan natin kung paano. Basic lang yung mga training, pero most of our members ay mga baguhan, no? So, kaya natin nilabas yung mga training na yun because we know na yung mga members natin ay kailangan yung mga ganong klase ng training. Okay? So, ipanoorin yun and later on, maglalabas din tayo ng mga advanced training. Yan, tutulungan ako ni Coach Raymond. Di ba, pre? Ayan. Okay. So, yun lang, guys, for this evening. Basically, purpose, no? Recap. Purpose ng vlog. Hindi ka lang magbablog para lang magkaroon ng vlog, no? Hindi ka lang magbablog para ibenta doon or i-post doon yung product mo, no? Ang purpose niyan is to attract the people na most likely bibili ng product mo. Kapag andun na sila, doon mo sila i-point or i-introduce sa yung mga offer. Yung offer mo, ang trabaho, no? Ang may trabaho ng pagbebenta, dapat yung sales presentation mo. O, yung sales page mo, yung sales funnel mo. In our case, yung natin, yung mga affiliate link nyo na /action, di ba? Tsaka yung sales funnel nyo. Yun yung magbebenta, no? Ikaw, ang trabaho mo lang, attract yung mga tamang tao at dalhin sila dun sa sales funnel na yun. Okay, kung sakaling naman na nagbebenta ka ng service o nagbebenta ka ng something, no? Yung sales presentation mo ang may trabaho nun. Okay? Yung sales presentation mo ang may trabaho nun, no? Yung vlog, taga-attract lang siya. Okay, malinaw ba yun, guys? Okay, kung malinaw yun, sabihin mo nga, yes, malinaw. And yes, I will start vlogging. Okay? So yun gawin niyo yun yung 5 to 10 draft. Tapos publish kayo at least 1 to 3 times a week na blog post. Okay? So that's it for this evening. I hope naintindihan nyo na, nagkaroon kayo ng linaw kung paano nyo siya gagamitin. Kasi nung kahapon na may nag-message sa akin, hindi ko alam paano ko gagamitin yung blog. Okay? Hindi ko alam kung paano ko gagamitin yung blog in my business.
O kung nanonood ka man ngayon, kung yung person na yun na nag-email sa akin, I hope malinaw na sa'yo kung ano yung magiging papel ng iyong vlog sa iyong online business. I hope malinaw na sa'yo kung ano yung magiging papel niya para ikaw ay kumita. Okay? Ito may pahabol si kay Raymond yata to, Coach Raymond. Okay. So, kay Edna Sirin, no? Coach Mon, pag naghihiram ka ng Facebook account pang ads, gumagawa ka ba ulit ng bago mong fan page na niraman mo ng FB account pang paid ad? Yes, Edna Sirin, no? Yun na nga sa totoo lang, gusto ko talaga pangalanan na yung fan page ko ng Raymond Gerald Tabake, kaso kinakabahan na ako, baka bigla niya iban, no? Kasi hanggang ngayon nagtatago pa ako kay Facebook. Kaya kayo mismo, okay, do your best na wag kayo ma-flag, no? Nagawin niyo yung tama yung business, no? Wag sobrang hype pagdating sa FB ads kasi feeling ko ayaw talaga ni FB yun, no? Kaya do your best. Kapati ako na sinasabi niyo na marunong sa FB ads, nagkamali din ako. At ayun, ginawa ko lang ng paraan. Okay? So yun, kailangan mong baguhin kapag na-flag ka na yung fan page mo. Ayun. Yun. Thank you so much, Coach Raymond. So that's it, guys. That's for tonight. And ito pala, no? Sa Monday, siguro mag-start na tayo ng last week sinabi namin sa inyo na mag-start tayo ng webinar 2.0 on 31. Kaso nga lang, holiday siya. Hindi ko lang na-realize din. And so siguro mag-start na tayo by Wednesday na siguro. Okay? November 2. Okay, doon tayo magsimula ng ating webinar 2.0. Okay? So November 2, doon tayo pwedeng magsimula mag-invite doon sa ating webinar affiliate link. Okay? Tapos doon na tayo simulang mag-offer after the webinar. Okay, sige guys. Thank you so much and log in kayo sa Impact Instrument account ninyo ngayon. Tapos simulan nyo i-apply yung pinag-aralan natin, no? So i-redirect ko ngayon kayo sa sa login page ng ating Impact Instrument. Pupwersahin ko na kayo, no, na magsulat. Pwersahan na to, Brad. Okay, ito. Sige guys, thank you so much. Magandang gabi at makita-kita tayo next week. Mag-ingat kayo kung may uuwi sa inyo sa probinsya, no, sa darating na itong na to, no? Holiday season. Holiday season ba tawag dyan? Basta, yun na yun. Alam nyo na yun. Kung may uuwi sa inyo sa probinsya, no, ingat kayo. At kita tayo next week. Okay? So, bye-bye. God bless. And more results sa inyo. Undas. Sabi ko nga undas yun